One TV special report. Of 12 members present, the floor declares a quorum. Once again, good afternoon. Good morning. As our beloved City Vice Mayor, Honorable Simplicia Bebeneri, still the acting City Mayor due to the extended leave of our Honorable Mayor Attorney Indy Waminal Jr., thus, this humble representation succeeds as the acting City Vice Mayor. Now, I will give the floor to our Honorable Majority Floor Leader, Attorney Mars Tapayan. Thank you, Honorable Chair. Good morning. Good morning, honorable colleagues. We have a guest who wishes to avail of the People's Hour in our order of business, Honorable Chair. We have Major Ryan M. Gunsi, Philippine Army, Deputy Commander of the Philippine Navy Reserve Forces, Misael Occidental. They are appearing before this august body to make known their functions, concerns, and other matters which could enhance coordination with local government units within the area of responsibility. I move to suspend the rules to allow our visitor to take the floor and to communicate with us regarding his visit in our regular session, Honorable Chair. I move to suspend the rules. Rules suspended. May we ask Major Ryan M. Gunsi to occupy a chair, a vacant chair where a microphone could be provided, Honorable Chair. And he may continue with his statement, Honorable Chair. This chair would like to acknowledge the presence of Major Reynan M. Gunsi, Deputy Commander, Philippine Navy Reserve Forces, Misamis Occidental, to make known of their functions, concerns, and other matters which enhance coordination with the local government unit within this area of responsibility. Magandang gabi umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Major Ryan Gunsi ng Philippine Army under sa ISAP. Tinalaga ako dito bilang Deputy Commander ng PN Reservice at Marine Corps dito sa Misamis Occidental. Ako yung naghingi ng paumanhin sa inyo at ako'y hindi bihasa sa pagsasalita ng Bisaya. Ako ay nakapag-asawa sa lugar na to, kaya ako ay humingi ng pahintulot sa aking opisyal na ako'y ma-assign sa lugar na to. Ang concern namin dito, kung bakit kami nandito, naghingi kami ng paumanhin sa lahat na nakita nyo kami dyan sa labas, na kami ay dumulog ng kunting concern. Ngayong umaga, 10 ng aking mga kasamaan sa labas, gusto naming makilala na mayroong PN and Marine Corps dito sa Usamis sa reservice under ng West Main Command. Marahil ay hindi masyado kilala ang reservice PN dito sa Usamis dahil sa nakikita ko lang sa mga nagdaang taon, hindi binigyan ng pansin yung mga reservice. Pero ito mga reservice ay malaking kagamitan sa gobyerno, sangkap sila. Kumbaga sa yung mga tools, itong mga reservists.
ngunit hindi binigyan ng kunting pansin. So sa bilang opisyal ng PN Reservist Osamis Occidental, kami ay humarap sa inyo na opisyal ng Osamis City upang mabigyan ng ang aming konting kahilingan. Ito yung mga activity ng PN Reservist dito sa Osamis. Ang mga activity namin dito, katulad ng coastal cleanup within Misamis Occidental, hindi lang isang beses nangyari ito, kundi maraming beses nangyari, kahit nung ako'y wala pa dito sa PN Reservist. Tree planting within Misamis Occidental. Port duty during Holy Week, Undas, Christmas season. Baywatch during Holy Week in San Juan, San Pedro. Access Department Education Brigada Eskwela Program. Medical Outreach Mission Community Feeding Program. Yan yung mga ilan lamang doon sa mga activities ng mga reservists dito sa Osamis Occidental. Ito ay mga maliliit na bagay kung kumparahin mo sa magagawa ng mga ibang active duty like Philippine Marine, Philippine Navy active. Ngunit, napakalaking bagay para sa atin sa lipunan. Dahil pwede natin silang magamit sa oras ng mga kalamidad. At hindi lang yan kwento, kundi ginawa na nila. So, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit kami nandito para malaman nating lahat na mayroon tayong mga reservists dito na sa Philippine Navy. Then, mayroon din kami mga concern para sa Philippine Navy Reservists at Marine Corps. At hindi ko na patatagalin, mayroon akong concern, una-una, wala silang sariling opisina. Para silang mga squatter. Nung dumating ako dito, nagulat ako na sila yung nag-rent ng maliit na bahay para lang mayroon silang matawag na opisina. So, parang lumalabas na hindi sila welcome doon sa community. Yun ang napapansin ko doon. Ang naririnig ko pa minsan dito, kahit naka-uniform isang reservist lang yan. Bakit ganun? Ganun na ba kababa yung tingin natin sa mga reservist natin? Dapat nga magpapasalamat tayo dahil ang mga reservist ay hindi tumatanggap ng sahod. Pero nakakatulong sa lipunan natin. So yan ang mga bagay na mga concern namin. Katulad nga, mabalik ko doon sa opisina. Marami naman tayong napapansin ko dito. Umikot ako dito nung nakaraang linggo. Pangalawang ikot ko. Napakarami palang mga abandonado dito ng mga building ng gobyerno, hindi nagagamit. Anong gagawin natin doon sa mga building na yun? Hayaan na naman natin na mabulok yan, na pera ng taong bayan yan. Ano kaya kung hihiling kami sa inyo, katulad ngayon, na bigyan, suportahan nyo kami, mabigyan man lang ng kahit isang abandonadong building dyan, kahit maliit lang, kami na yung mag-ayos para mayroon lang talagang opisina yung reservist ng Osamis. Para malaman nating lahat na may reservist talagang Osamis. Magagamit naman yan sila. For example na lang, noong kapanahonan ng Marawisig, marami na yung mga casualties doon sa area. Nag-ground zero kami doon sa Marawi. Kasama ako doon. Noong una, hindi pinapansin sila. Pero nung marami na yung casualty doon sa ground,
Nagbuo sila ng tinatawag na 700 unit mobile force. Kinuha yon sa mga reservists. Pero hindi natin alam na nagbuwis pala ng buhay yung mga reservists natin doon sa Marawi, ano? Wala tayong alam. Dahil hindi naman sila, sino ba naman sila na kilalanin, reservist lang. Pero nagbuwis sila ng buhay doon. Nasaan ngayon yung mga tao na yon? Bumalik sila as a reservist, pero yung iba doon, hindi na nakabalik ng buhay. Mayroong 700 mobile force na tinalaga ang Philippine Army, kumuha doon sa reservist. So, ganun din yung mga Navy natin dito. Sa oras na kailangan natin sila, pwede natin silang gamitin. Dahil nasa gobyerno sila nagtatrabaho na libreng serbisyo. So, yun lang yung kunting kahilingan namin. Kung mabigyan nilo kami ng pansin at patulungan ninyo kami, nabigyan kami ng kahit na isang abandonadong building dyan, para lang naman magkaroon ng opisina na may mapupuntahan talaga yung mga reservists. So yun ang pinaka number one concern ko dito sa meeting na ito. Kaya maraming salamat sa inyo ay napakinggan ninyo ako. Marahil ay hindi ko na isa-isa yung mga pangalan ng mga opisyalis dito. Ako yung humingi ng upaumanhin. Inuna ko talaga yung concern ko dahil alam ko limitado lang yung oras namin dito. At limitado rin yung pagtanggap nyo sa amin dahil alam ko mayroon din kayong kanya-kanyang mga gawain ngayong umaga na ito. So ako yung humihingi ng paumanhin at hindi ko nabanggit sa unang pagsasalita ko lahat ng mga matataas na opisyal dito. Maraming salamat at magandang umaga. Salamat Major Gunsi sa iyong mga concern. With all due respect, Major, regarding naman sa mga activities nyo, nagpapasalamat din kami sa inyo, sa mga reservists na itong mga activity ninyo, nagbibigay talaga ito ng tulong sa lahat ng mga tauhan dito sa Osamis. And with regards dito sa concern ninyo na may sariling opisina, pwede din kayong magpapadala ng sulat doon sa ating mayor kasi yung mayor namin, siya man ang magpapadala dito kung sakaling may kakailanganing i-approve. So sa mga kasama ko, may ano ba kayo concern or may information ba kayong yes, Honorable Tapayan? Yes, thank you, Honorable Chair. I would like to respond to the statements of our good commander of the Philippine Navy Reserve Force, yung Samis Occidental. Unang punto po, sir, yung sabi mo na walang pansin ang community sa inyo, sa iyong grupo, hindi namin alam yan. Ako nga, hindi kita kilala, sir. Ngayon ko kilala yun. So, lalo na sa grupo mo na reserve ka man. So, hindi maano ang LGU na hindi po pansin sa inyo kasi wala kami alam. We're not aware of the existence. So, paano kami makapansin? So, salamat sir, napunta kayo para malaman namin ngayon ang inyong concern sa iyong grupo na talagang ready sa bigay ng tulong sa ating lipunan, sir. Ikalawang punto po, yung tungkol sa mga abandonadong mga building sa LGU na hindi nagamit, na parang kami ang na-blame na hindi kami binigyan ng opisina. Wala kami alam, walang request sa LGU galing sa inyong grupo na hingi ng isang building o isang lupa para mabigyan kayo ng opisina. Wala kami natanggap na gano'n, sir. In the first place, hindi namin alam na nandito kayo. So, we thank you for the presence now. So, in that matter, you could write a letter as manifested by the Honorable Vice Mayor. You could write a letter to our Mayor, the head of the LGU, sa iyong concerns, sa iyong request, kung mabigyan kayo ng tulong tungkol sa opisina, sir. Pero ang una sa lahat, yung responsibility sa pabigay ng opisina, di ba nakasalalay yun sa inyong head sa Navy?
yun ang primary responsibility. Kung hindi kayo mabigyan, saka na kayo maghingi na sa LGO. Question, sir. Nagawa ba kayo ng letter sa inyong heads agency sa ating bayan na mabigyan naman ng opisina ang inyong grupo dito sa Misamis Occidental? Mayroon ba kayong request sa inyong Philippine Navy? Alam ko naman na wala yung request sa LGO. So pwede kayo magawa, bro. Okay. Una sa lahat, ang isang grupo na nabilong sa isang national agency, dapat hingi mo na ng tulong sa kailang agency bago pupunta sa LGO. Yun ang protocol namin sa LGO sa amin, sir. Ikatlong punto, yung sabi mo na you're willing to help the community. Marami na nga kayong nagawa nga baka hindi namin alam. Gusto ko ipalam sa iyo, sir, na ang LGO sa amin, mayroong ordinansa na bago bang gawa ng isang programa ang isang national agency, dapat magkonsulta sa mayor silang programa para malaman ng LGO ano yung program, anong mga stakeholders na ma-involve sa inyong program. So, I'm informing you now, sir, na kung mayroon ka programa, dapat you have to write a letter to the mayor informing him or the program and what are the stakeholders involved and how it would affect the community of San City, sir. So, yun lang ang aking concern. I will repeat, paumanhin sa iyo na hindi namin alam na nandito kayo, so hindi namin napansin, hindi kami blame ang LGO na wala pang pansin sa amin kasi is our goal and policy of the LGO na lahat na stakeholders sa amin dapat aming pansinin at bigyan namin ng suporta para makatulong din sa itong mamayan sa amin, sir. Walang isang kunti na motive ang LGO na hindi papapansin sa kailanman na grupo, ma-NGO man o mag-gobyerno na mayroong motibo na tutulong sa pamahalaan at tutulong sa mamayan sa amin. Dapat handa ang LGO na tutulungan din kayo. So, yung punto mo na hindi ka napansin, sorry, sir. Pero hindi namin napansin kasi wala kami alam. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Honorable Tapayan. Yes, Honorable Suiso. Thank you very much, Madam Chair. First of all, Madam Chair,